Di pa nga tapos ang issue kay Senador Bato de la Rosa. Matapos nitong i-abandona ang kanyang trabaho sa Senado, lalo na ngayon, bycam na sa budget. Hindi nagpapakita talaga yung Senador de la Rosa samantalang siya ay Vice Chairman ng Committee on Finance at member ng BICAM pero hindi talaga nagpakita. Ito pa ngayon, sinasabi po ni dating Senador Trillanes na dating nilalait-lait ng mga Makaduterte ng 6 na taon, ilang taon nang nilalait kung ano-ano mga personal, hindi tumigil yung mama. Eto na naman ang sinasabi. Si Senador Bongo at General Albayalde, dating PNP chief, ang susunod daw po na ma-issuehan ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Wow! Yan sasabihin nyo, si Trillanes, hindi totoo yan. Ay, nagkakamali kayo. Halos lahat ng kanyang sinabi at kanyang laban nagkatotoo. Di ba siyang may sabi? Pagkatapos ng term ni Pangulong Duterte, kanyang ipakukulong. Ayun, kanyang naipakulong. Siya yung unang-unang complainant, yung Magdalo Group ni Trillanes at iba pa, doon sa ICC, 2017 pa lang. Nakaupo pa si Digong Duterte, Pangulong Duterte. So, itinuloy niya, nagkatotoo, nagkaroon ng warrant of arrest, nakulong, at ngayon, nandun sa dahi. At kasama itong si Bato de la Rosa, Bongo umano, at saka si Albayalde, at iba pang mga co-accused sa crime against humanity. Lagi niya sinasabi yan. At ngayon, nagkakatotoo. Katulad ng sinabi niya, may warrant of arrest na inilabas at lalabas laban kay Bato. Aba, sino magsasabi ngayong wala? Ultimo si Bato at kanyang abogado naniniwala talagang huhulihin si Bato, Senador Bato. Kaya nga umiiwas. Dahil ayaw niya siguro makulong sa dahig. Abay, kailangan doon may milyon-milyon kang dollar. Iba ang level ng usapan doon. Euro o dollars ang bayad ng mga abogado. Ang lawyer sa ICC, milyon-milyong piso per month ang bayad. Abay, pag nakulong ka doon, wala kang pera, delikado. Although maraming pera yung mga yan. So, itong sinasabi ni Trillanes, hindi nyo pwedeng ibaliwala. Ngayon kung ibabaliwala, walang mawawala kay Trillanes. Walang mawawala sa ibang naniniwala. Dahil ang pinanghahawakan ni Trillanes ay kung anong impormasyon, anong kanyang nakikita na pwedeng mangyari kasi siya ay kumplena sa ICC. Meron siyang karapatan malaman ng update ng development sa galaw ng ICC. Siya pakipagnayan sa mga prosecutor at mismo sa ICC. At nakakaintindi kung ano ang mga batas na pinapairal. Dahil ang ICC, hindi po yan gobyerno. Yan ay sama-samang pinalakas at ginagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi yan isang gobyerno lang. Hindi yan Netherlands lang. Hindi yan Dutch government lang. Yan ay binuo ng iba-ibang bansa. Kaya nga, International Criminal Court. Kasama nga tayo dyan eh. Dati, umalis lang si noon ay President Duterte na aproba ng 2019 sa kung ano ang dahilan, hindi natin alam kasi hindi nga kinonsulta ang mga senador. Alam niyo yung pag magiging member ng Senado, pagiging member natin sa International Court, International Agreement, dapat kinukonsulta ang Senado. Dapat aware ang Senado. Hindi nga eh. Nalaman ba ng Senado? Nagkaroon ba ang boses sa Senado, mga senador? Para susugan or tutulan ang ginawa ni Duterte sa pag-alis sa ICC? Hindi. Dahil ang piling ni Duterte na ako ang presidente, ako ang masusunod. Ang hindi susunod, PI. I will kill you. Yan ang sinasabi lagi niya, no? Araw-araw. 2:00 yan. Almusal, pananghalian, panghapunan, mayroon pang midnight na mga statement. Basta humarap sa media, yan ang sinasabi. PI. I will kill you. I hate you. I hate corruption. I hate drugs. Ayan ang sinasabi. Tanong niyo sa mga bata, alam na alam yan. Palakpakan pa nga yung iba dyan ng mga supporters o ano ngayon. Ayan ang sinasabi.
ang kapangyarihan pansamantalang ibinibigay sa kahit anong posisyon sa pamahalaan, huwag abusuhin dahil temporary lang yan. Pag nawala sa pwesto, wala ng immunity. Kalaboso. Ayun. Okay? So, kung totoong si Bongo at si General Albayalde, dating PNP chief at iba pa, ang susunod, ang daming trabaho ng pulis sa paghuli sa mga may warrant of arrest galing sa international at galing sa local court. Doon naman sa korupsyon. Naloko na. Samantala, eto na. Tama ito. Holiday season, itong maganda palang balita ito. Ito pong holiday, Christmas season, pinaghandaan ng pulis at sinisigurado, sana tulungan natin, walang anumang aberya. Sana maging masaya ang Pasko at pagsalubong sa bagong taon. Sabi ng Philippine National Police under General Nartates, nakahanda na ang ating kapulisan para tayo ay bigyan ng proteksyon, pangalagaan ngayong papasko at pagpasok ng bagong taon. Magandang balita yan. Salamat sa PNP. Mabuhay ang Philippine National Police. Yan po yung paghahanda nila. Suportahan natin. Magtatagumpay ang pulis sa pagbibigay ng seguridad sa mamamayang Pilipino kung ating susuportahan. Yung mga nagpaplano o gumagawa ng mali, pasaway, itigil na ninyo. Diwa ng Pasko ay pagmamahalan, pagbibigayan. Yun. So, ang assurance mula sa PNP chief na mayroong seguridad at paghahandang ginawa sila, yan ay napakagandang balita. Merry Christmas po sa ating lahat. Hindi lang sa kapulisan. Doon sa mga mamamayang Pilipinong susunod sa batas. Hindi lalabag sa batas. Hindi mga aabuso at mga argabyado sa kapwa. Yun ang magbibigay ng tunay na diwa ng Pasko at katahimikan. Di ba? Mamang pulis, mabuhay po kayo. At sa lahat ng law enforcement agency. At syempre, pagpasok ng bagong taon, iba na yan. Yung nasimulan sa gobyernong ito at taong ito na laban sa korupsyon, magpapatuloy yan sa susunod na taon. Yung mga hindi susuko, nagiging pugante, hahanapin pa rin po kayo. Yung mga under investigation na mayroong mga posibleng ebidensya o pananagutin pa rin kayo. Akala nyo hanggang Pasko tapos na ito? Hindi po. Kasi simula pa lang ang paghahanap ng katarungan ng mamamayang Pilipino na biktima ng korupsyon at ibibigay at dapat ibigay ng gobyerno under President Marcos ang gusto ng taong bayan ngayon at sa pagpasok ng bagong taon. Kaya asahan na natin mula sa pangalawang Pangulo ng Bansa, Sara Duterte, mga politiko sa Kongreso at Senado, maging sa lokal, kontraktor, pasaway sa Executive Department, abusado, umaabuso, ng abuso, tuloy-tuloy ang laban at pananagutan ninyo. Yan ang paninindigan ng gobyernong ito dahil ito ang gusto ng mamamayang Pilipino. Hindi aatras si Pangulong Marcos. Hindi susuko ang Pangulo sa labang ito dahil alam niya, feel niya, nakikita at nararamdaman niya. Nasa kanya ang majority ng mga Pilipinong gusto ng tunay na pagbabago at panagutin ang mga abusado.